Inihahandog ng Radyo Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manus Tuas mula po dito sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahing papawid sa Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa atin pong Twitter, sa lahat po ng may mga Twitter accounts dyan, at San Jose NE. Gayon din po sa ating Facebook account, ang Diocese ng San Jose at facebook.com. Ito po si Brother Richard Lagos, ang makakaisa ninyo sa isang oras na talakayan tungkol po sa buhay espiritual. Bishop Bobet Malyari po ng Diocese of San Jose. Maligayang pakikinig po. Ayan, at nagpapasalamat tayo sa Diyos, Bishop, dahil muli na naman tayo nagkasama sa oras na ito at pinagpala tayo ng Diyos dahil may bago na naman tayong panauhin na makakaisa natin sa ating talakayan at kwentuhan tungkol sa buhay espiritual. Siya po si Ate Ella at hayaan po namin na ipakilala niya ang kanyang sarili ng higit para mas mamaya ay mas marami siyang ma-share sa atin sa pagpapatuloy ng ating programa. Maraming salamat Kuya Richard and Bishop. Good evening po. At good evening sa inyong lahat mga nakikinig. Ako po si Ate Ella Baltasar. Isa pong miyembro ng Ministry of Commentators and Lectors at ng formation team dito po sa ating parokya ng St. Joseph Cathedral Parish. Magandang gabi po. Ayan, at si Ate Ella ay maraming ikukwento sa atin mamaya sa pagpapatuloy ng ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy ay hihingi muna tayo ng pagbabasbas mula sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin na pangunahan po ng ating mahal na obispo na si Bishop Bobet Malyari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, kaisa ng iyong anak, Jesucristo ng aming Panginoon, sa pamagitan ng aming mahal na ina, si Maria, ang aming mahal na patron, si Apo Jose, hiniling po namin sa inyo, padala ninyo ang inyong banal na Espiritu sa amin sa sandaling ito. Bigyan niyo po kami ng biyaya na mabuksan namin ang aming mga puso, patahimikin ang aming kalooban, at maisara ang aming isipan sa napakadaming ingay sa labas at sa aming kapaligiran upang ang boses ninyo ang aming marinig. Sana po palaging maging bukas kami sa inyong kalooban. Palagi naming hanapin ito sa lahat ng aming ginagawa. Bigyan niyo kami palagi ng lakas ng loob para gawin ang anumang pinapagawa ninyo sa amin. At lubos na maniwala na kapag ang inyong kalooban ng aming ginagawa, lalo pa kaming nagiging matatag sa oras ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At lalo pa kaming nakakadama ng kapayapaan, kaligayahan sa aming puso. Panginoon, iniling po namin, basbasan niyo lahat ng mga tagapakinig nakasama namin sa aming programa.
basbasan niyo po kaming nandito sa radio studio. Sana po ipuhin niyo ang aming mga puso at baguhin po ninyo kami sa biyaya ng inyong presensya. Ito hiniling namin sa ngalan din ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Si Bishop Bobet Malyari po. At Ate Ella Baltasar po. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay napapakinggan mula dito po sa Social Communications Studio ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija. At maaari nyo po kaming subaybayan sa live streaming po sa pamamagitan po ng Ustream ng Diocese ng San Jose. Ito po yung aming account. Kung meron po kayong Twitter accounts, pwede nyo po kaming subaybayan sa @SanJoseNE o kaya po sa Facebook account ang Diocese ng San Jose at facebook.com. Ayun po, so mapagpalang pagsasahing papawid ng In Manus Tuas sa ating lahat. Ano po? Siguro po, Bishop, para po magkaroon tayo ng kumbaga review, no? Siguro po matutulungan nyo kami at ang ating mga tagapakinig, lalo na dun sa mga hindi nakasubaybay sa episode natin noong nakaraang linggo. Siguro po ay pwede niya kaming tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng recap or pagbabalik tanaw po dun sa mga napag-usapan natin noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo ay pinagpatuloy natin ang ating pag-uusap tungkol sa kalooban ng Diyos. At pinag-usapan natin unang-una ay yung kakayahang makilala ang kalooban ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay, bawat sandali ng ating buhay. At sinabi natin na may mga bagay na obviously na kalooban ng Diyos, yung mga panawagan ng Diyos na magmahal, mga panawagan ng Diyos na gumawa ng mabuti. Ito'y obvious naman na talagang kalooban ng Diyos, no? Kasi sabi nga natin noong 2 linggo na o 3 linggo na nakakaraan, yung sabi natin unang-unang kailangan natin sa pagkilala sa kalooban ng Diyos ay yung pagpili sa Diyos, no? Pag pinili natin kasi yung ang Diyos, dapat naman automatic sa atin na piliin natin yung bagay na hindi makadiyos, no? Yung bagay na masama, kasi ang pagpili sa Diyos ibig sabihin umaharap ka sa Diyos at tinatalikuran mo yung masama. At pero sabi natin may mga bagay na minsan parehong mabuti naman, no? Kaya lang isa lang doon yung talagang kalooban ng Diyos para sa iyo, ganun yung mga. At meron ding mga cases naman na tinatawag natin, it seems good. Parang maganda, no? Pero yung alam naman natin na yung ang kalooban ng Diyos hindi lamang parang maganda, no? Kundi talagang maganda. Diba? Talagang mabuti talaga, hindi lang parang mabuti. Yung kaya napakahalaga na yung magkaroon tayo ng kakayahan na makilala talaga yung kalooban ng Diyos, no? Sa bawat sandali ng ating buhay. Tapos sinabi natin yung na sa pagkilala sa kalooban ng Diyos, minsan kailangan natin yung mga yung tulong ng superiors natin, kunwari yung mga sa pamilya, tulong ng nanay at tatay, gano'n. Sa office, tulong ng boss, gano'n. Sa mga pare, tulong ng obispo, gano'n. Yung mga parokyano, tulong ng parish priest nila, gano'n. So napakahalaga yung pakikisa din natin sa superiors natin to believe na they express to us what God wants for us. Ganon yung pagiging bukas, na dito pumapasok, although hindi pa natin talagang masinsinang diniscuss yung obedience, no? Yung obedience to the will of God. Ganon but expressed to the superiors. Ganon
And then sabi din natin last time, yung kalooban ng Diyos, nakikilala natin pag nagdadasal tayo. Ganon yun. Yung bang kasi doon nananahimik tayo, doon yung talagang siniset natin at dinidispose natin ang ating sarili na talagang tunay na mapakinggan ang boses ng Diyos, na yung bang ang kalooban ng Diyos. Tapos sinabi din natin na yung salita ng Diyos nakakatulong ding malaki. Na yung bang minsan yung pag nagbabasa tayo ng Biblia, minsan a light will come to us. Na yung bang minsan bigla na lang parang nag-aapoy ang puso natin. Na yung bang and discover natin yun pala yung pinapagawa ng Diyos. Na yung bang tapos yung merong little voice within us. Na yung bang pag nananahimik daw tayo, lumalakas yung boses na yun yung it's a small voice within. Ganon yung bang sabi ko nga, itong boses na ito, tinatawag natin madalas the voice of conscience. Ganon. Ito ba yung nagsasabi na wag mong gawin yan o gawin mo yun, gano'n yung bang hindi tama yan, yung bang yung bang pero sa atin din tinatawag din natin ito yung the voice of the Holy Spirit, no? The voice of Jesus, na yung bang na patuloy na nagsasalita sa atin, yung bang kasi sabi nga ni Jesus, susulat ko sa inyong puso ang aking batas, na yung bang yung tapos yung sinabi din natin, pinag-usapan natin na kapag may tatlo o dalawa, tatlo na natitipon talaga, nagmamahalan at talagang pag nahihirapan mag-discern yung kung anong kalooban ng Diyos, yung talagang ilalagay dyan sa mesa, na yung bang ilalapag sa mesa, kung yung nasa sa loob, kasama yung dalawa o tatlo na nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, gano'n yung bang tapos kung talagang merong tunay na presensya si Jesus sa gitna, kasi sabi niya sa atin, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Yung kalooban niya, na-amplify. No? Parang ngayon, yung may microphone tayo, yung tas may amplifier. Yung maliit na boses, pwedeng lumakas. Na yung bang, so yung kapag meron daw presensya si Jesus sa gitna ng isang pamilya, sa gitna ng isang komunidad, yung mas madaling ma-discern yung kalooban ng Diyos. Na yung bang. Salamat po, Bishop. Siguro ako na ang dami kong natutunan doon sa mga pagbabalik tanaw ng mga napag-usapan last meeting, no, last week. Siguro si Ate Ella rin, ang dami rin pwede mamaya i-share yung kanyang personal experiences. At yun nga po, may naalala lang po ako, Bishop, doon sa sabi nga yung the choice of God, di ba? Yun yung unang inano natin din dito sa pagpili nga sa kalooban ng Diyos. Yung sabi nga ni San Agustin, yung bang sa personal experience niya rin, kasi medyo yung conversion kasi ni San Agustin, medyo sabi na natin na late, no? Sabi nga, late have I loved thee, no? Parang huli na. Bakit medyo huli na natutunan niyang mahalin ng Diyos? At sabi niya kasi, na-attract siya dun sa mga apparent good. Yung sinasabi nga ni Bishop na seemingly mabuti, yung pala hindi. Kasi wala namang temptation ang demonyo na pangit. Sasabihin ba sa'yo, oy, gawin mo to kasi masisira ang katawan mo. Di ba? Hindi naman. Hindi. Kung the temptation is, gawin mo to, masarap to, mag-i-enjoy ka rito. So, ito yung mga apparent good na talagang akala natin, mabuti yung pala, hindi. So, yung temptation talaga ay, kumbaga sa larawan na parang mabuti. Ganon. At yun nga po, mahalaga, napakahalaga noong binigay nyo po na mga tulong para paano tayo makakapag-discern. Paano tayo magagabayan tungkol sa ating mga pagdidesisyon, doon sa ating mga plano, no? At kung ito ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. At yun nga, si Ate Ella, di ba, diniscuss ni Bishop yung iba't ibang pamamaraan na maaaring makatulong sa atin. Yung una, sa pamagitan ng superior. Pangalawa, sa pagdarasal. Napakahalaga. Siguro mamaya may pwede kang i-share, Ate Ella, na personal experience mo tungkol dito, no? And then, yung sa salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos na maaari ding maging gabay sa atin, magbigay ng liwanag tungkol sa mga gagawin nating plano at desisyon. At yun nga, yung tinig ng konsensya, boses sa puso natin na talagang, minsan, kung ano yung nasa isip natin, pero yung puso natin, iba yung sinasabi. Nagtatalo, naglalaban. Sino ba talaga, no? And then, yung boses na yun sa kalooban, sa kaibuturan ng puso natin, yung makapagdidikta, ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. At yung panghuli, yun nga sa presensya ng nagmamahalang komunidad, no?
Yung 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Yung presensya ni Jesus sa gitna natin. Tama-tama, 3 tayo. We are 2 or 3. 3 tayo. So, nandito si Jesus, kapiling natin. Siguro maganda i-declare natin yung yung love natin sa kay Jesus, love natin sa isa't isa, yung mga to be assured of His presence sa atin. Kanina po, Bishop, may sinishare na si Ate Ella. Siguro maganda pakinggan natin sa pagkakataong ito. Yung siguro dun muna tayo sa status ng buhay ni Ate Ella. Okay siguro pakilala mong husto yung sarili mo sa ating mga tagapakinig. Kung sino ba si Ate Ella? Si Ate Ella po ay anak ng mga dating teachers, mga guro, nagtapos sa public school at sa State University. So, dito lang sa CLSU po. And right after that, ay naging public servant din. So, nagtrabaho ako sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Agriculture po ang aking natapos. At sabi nga po sa karaniwang babae, anong ginagawa? Anong plano sa buhay, di ba? Mag-aaral, magtatapos, magtatrabaho, at mag-aasawa. Nawala po yung pag-aasawa sa linya ko. So, parang trabaho. Binabalikan ko po ngayon yon dahil sabi ko, may mga nagsasabi, nagdadasal daw kay St. Joseph for a good husband. Yun yung tinatanong sa akin dati ni Father Cesar, hindi daw ba ako nagdasal? Sabi ko, Father Cesar, ang dasal ko kay St. Joseph ngayon peaceful death na lang. Hindi na yun. Parang hindi ko nga po yata napagdasal yon. Sabi ko, hindi ako napagdasal na bigyan ng husband. Kasi sa nature ng trabaho ko, parang nag-enjoy ako talaga sa trabaho ko na laging naka-travel, napupunta-punta sa iba't ibang lugar, nakikisalamuha sa tao. At challenging naman yung mga naging trabaho ko as nung una is project officer sa isang proyekto ng ADB at National Food Authority. So, nagpupunta kami sa mga rice mills, ganyan. Kaya enjoy ako sa trabaho ko. Kaya siguro nawala rin yon. And besides, ngayon, tinitingnan ko, marami rin akong, siyempre, nung una, lagi kang abay. Tapos naging kumare. Ba't lagi na lang ba akong ganito? Ako yata'y abonado sa mga regalo. Wala yatang bumabalik sa akin. Pero sabi ko, after some time, may mga friends akong naging abay ako, naging inaanak ko yung mga anak nila, na nagkakahiwalay. Sabi ko, ang babait naman itong mga to. Siguro sabi ko, talagang ito na yung plano ni Lord sa akin. Dahil sa medyo malakas po kasi yung personality ko. Kung nag-asawa ko, baka maghihiwalay din lang kami. Kaya mabuti pa, dito ko nagamitin sa trabaho ko, sa pamilya namin, sa parokya. Dito ko nagamitin yung kalakasan nung personality ko, sabi ko. So, looking at that perspective, masaya naman po ako being single. Sabi ko. So, nakita mo, Ate Ella, na ito yung kalooban ng Diyos para sa'yo, yung pagiging single, pero nagsiserve, active ka sa simbahan. Nakita ko na, Kuya, pero parang tinatanggap ko na. May question pa. Baka naman hindi nga ito. may duda pa pag minsan. Yung last time, yung pinag-usapan natin, minsan yung sa buhay natin, yung pagkalooban ng Diyos, yung pinag-uusapan, palaging yung word na resign, yung palaging attached to it, resign mo na yung buhay mo sa kalooban ng Diyos. Para bang sa buong buhay mo, iba-iba yung mga ginagawa mo, pero lang yung kalooban ng Diyos. Bandang huli, yung dahil lang na-corner ka na sa sa isang sitwasyon. No choice ka na. Ibang parang resign na lang sa kalooban ng Diyos. Yung hamon nga sa mga Kristiyano ay yung talagang kilalanin na yung kalooban ng Diyos is the best for us. Kasi yung si Jesus sa buhay niya, wala siyang minithi kundi yung magawa yung kalooban ng Diyos. Palagi niya sinasabi yung lahat ng ginagawa ko ay kalooban ng Diyos. Ganon yung bang at yung talagang pinakita niya talaga yung passion niya, yung dun sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Si Father Thomas Green, yung isang spiritual director ng mga pare na Eswita, yung sa kanyang isa sa mga libro niya, sinabi niya yung
yung pagiging banal, pagiging santo, ay pagtupad sa kalooban ng Diyos ng may passion. Ganon, yung bang with passion. You do the will of God with passion. Kaya nga yung hamon nga sa atin, yung to love the will of God, to really search for it always, ganon yung bang, and really to believe that it is really what is best for you, it is what will give joy to you, ganon yung bang, what will give fulfillment to you, ganon yung bang. Ako po, Bishop, naniniwala ako na yung pagtupad natin sa kalooban ng Diyos ay hindi nawawala yung aspeto ng freedom, yung kalayaan, no? It's a choice talaga yung pagpili sa Diyos. Kasi, yun nga, siguro isipin ng iba na, paano yun? Pag sinubmit ko yung sarili ko sa Diyos, parang siya na lang palagi ang masusunod. Paano naman ako? Di ba, usually may mga ganong contention na kung saan para bang iba yung kalooban ng Diyos, iba yung kalooban ko. Siguro nga, kung iba yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos, dun magkakaroon ng parang friction, no? Naalala ko po si San Ignacio, nabanggit niyo lang po yung isang paring Jesuit, si Father Thomas Green, no? Yung bang, yung sa, at the end po nung 30-day retreat namin, naalala ko, we were asked to say the prayer of St. Ignatius at yung surrendering, no? Yeah. Yung nandun yung prayer na, yung prayer of generosity, yung bang, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Sabi nga nung retreat master namin, kusa namang mawawala yan eh. Di ba? Kusang mawawala, tatanda tayo, magiging makakalimutin tayo, no? So, bakit kailangan nating i-offer? At pag in-offer ba natin sa Diyos ito ngayon, kukunin ba niya yan na magiging ulyanin ka na agad? O kaya, di ba yung pag ibinigay mo yung gunita mo sa Diyos, yung alaala mo sa Diyos, pag binigay mo yung kalayaan mo sa Kanya, di ba? Sabi nung retreat master namin, kailangan nating ialay ito, yung bang para doon lamang natin matatanggap kung ano yung kalooban niya para sa atin. So, nandun pa rin po yung sense of freedom. Even na isurrender natin yung freedom na yon, ibabalik pa rin sa atin ng Diyos yung freedom na yon, na iba na. Nandun na yung kasama yung kalooban niya doon sa... Tinatanggap mo Oo. Yung nakikita ko doon, yung kahalagahan ng pag-o-offer, no? Yung bang, ng lahat ng ito sa Diyos. Para sa ganun, pag nangyari na nga yung kinuha na niya yung paggunita mo, hindi ka na masyadong magre-rebelde. Hindi ka na nasanay na. Yung sanay ka ng yun. Kasi ito nga dapat talagang mahalaga, yung masanay tayong mag-alay, gano'n yung bang sa araw-araw ng ating pamumuhay. Para sa gano'n yung when it happens, then yun nga, naialay mo na yung bang you're no longer surprised, no? Yung bang that it happened. Kasi alam mo, it will come one day, gano'n yung bang nandun yung sabi nga surrender na malaya kang in-surrender mo lahat sa Kanya. Kaya nga yung gawang yun sa kasabuhay ni San Ignacio, yung kanyang sword na inialay niya, parang sign of surrender niya sa Panginoon, na inialay niyang lahat. Yeah. Naalala ko yung isang kaibigan naming pare, yung graduate siya with flying colors sa Gregorian University sa Rome, na yung bangan. And yun nga, i-receive yung gold medal na yung bang, at he was offered yung position, professorship, no, yung bang sa university. And yet there was a call for him to go, no, for to do something else, ganun yung bang. So yung ginawa niya, yung nagpunta daw siya sa puntod ni San Ignacio. Tapos dala-dala niya yung gold medal na nakuha niya. Tapos in-offer niya doon sa puntod ni San Ignacio. Sabi ganyan kay San Ignacio, tulungan mo ako kasi sabi niya, yung bang all my life I've been doing what I want. Ganun yung bang ngayon yung gusto kong ialay itong gold medal na ito, ibang as an expression of my willingness to do only the will of God. Ganun yung bang gawin ko lang yung kalooban ng Diyos. Ganun yung bang kasi nga si St. Ignatius, siya yung yung charism talaga niya, yung obedience to the will of God. Yung bang kaya yung nga sabi nung yung kwento ng paring ito, si Father Tony Weber, when
he made that step, his life became an adventure. Ganun. Yung bang ang daming mga surprises na dumating sa buhay niya. Ganun yung bang, Dahil hindi siya sanay doon. talagang parang yung bang mga surprises na kuminsan hindi niya man iniisip na mangyayari. And Mga then hindi inaasahan. Hindi inaasang pangyayari. Pero they gave such a fulfillment in his life. Yung bang gano'n, yung bang parang natutulungan siya para ma-realize pa siyang lalo bilang pare, bilang tao. Umalis siya sa kanyang comfort zone and now things are coming differently. Kaya siya, on guard siya. But he enjoys what he's doing. Parang pag ganun yung buhay siguro natin is parang adventure, no? Parang expect the unexpected na mga mangyayari sa buhay. Parang ang sarap siguro yun. Parang divine adventure nga yung lagi sinasabi ni Bishop, no? So, mamaya siguro sa pagbabalik ng programa natin, mas yung mga sharing ni Ate Ella, mas pwede pa nating pagkwentuhan, ano? At saka kanina may kinukwento ka tungkol sa work mo before and paano mo natuklasan na hindi pala ito ang will ng Diyos para sa'yo, and then God has something for you, no? Is reserving something greater for you, no? Siguro po, sa pagbabalik po ng programa natin, ay mas bibigyan natin ng lalim. Wag po kayong aalis at sa ilang paalala po ay babalik po agad ang programa nating In Manus Tuas. Ilang paalala po muna sa himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ako po si Bishop Ricardo Bacay, Auxiliary Bishop ng Archdiocese ng Tuguegarao. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagdating ng Radyo Maria sa Cagayan o sa Archdiocese of Tuguegarao. Ito po ay napakagandang radio station na nakatutulong sa mga nakikinig. Sana ay patuloy po kayong makinig sa Radyo Maria. Maraming salamat po. Bendisyon na kamo pala na Diyos, na Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Bishop Pablo Virgilio David, Auxiliary Bishop po ng San Fernando, Pampanga. Ugaliin po nating makinig sa Radyo Maria Philippines, lalo na ngayong taon ng pananampalataya, upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong paghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos. Sa ating pakikinig ay suportahan din po natin ang Radyo Maria na mas lumawak pa ang misyong ito ng mahal na ina. Sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, pagpalain kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito po muli si Brother Richard Lagos. Si Bishop Bobet Malyari po. At Ate El Baltasar po. Ayan, kanina po ay pinag-uusapan natin yung nagkaroon tayo ng recap ng pagbabalik tanaw tungkol doon sa last discussion natin, at nagpalalim nga po tayo doon sa usapan na paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, at napakinggan natin yung sharing ni Ate Ella. Siguro po, Bishop, sa pagpapatuloy rin po nito, sabi nga natin kanina, balikan natin yung kwento, yung shinare ni Ate Ella kanina, yung tungkol sa work. Siguro, Ate Ella, ikaw na muna yung magkwento para mapakinggan ng ating mga tagapakinig. Gusto ko sana munang balikan yung last na point natin, yung getting out of your comfort zone and relying solely sa power or sa plan ni Lord para sa atin. Kasi yung isang magandang experience ko para sa akin, yung pagre-retire ko sa government service. I've been with the government for 23 years. Tagal din, ha? Opo. Ibig sabihin. Pero nag-retire po ako 2005 pa ngayon. O di mas matagal pa ulit. Diba? Ayun. So, nung pong nag-retire ako, hindi naman sa dahil sabi ko, wala naman akong hinahanap pa sa trabaho ko. So, nag-start ako sa rank and file. And ngayon, nung nandun na ako sa posisyon ng manager, sabi ko, okay na ako rito. Wala naman akong pamilya, wala naman akong pag-aaralin. So,
But nung nag-offer ng early retirement, sabi ko hindi ako mag-a-avail. Dahil okay lang naman ako eh. Wala akong pag-aaralin, wala akong obligasyon. Siguro parents ko, pakaya ng sweldo ko, sabi ko. But then, I don't know, nagpatawag ng meeting para makita kung sino yung matitira, yung mga maiiwan. Nakita ko yung mga maiiwan. Mawawala yung mga friends ko, parang yung mga nandito. Hindi naman sa yung next in rank, yung mga yon. Sabi ko, parang medyo mahirap yata. Mag-a-avail na rin ako. Sabi ko, pinag-iisipan ko, tama bang gawin ko to? Anong gagawin ko? After how many years dito sa Manila, uuwi ako sa San Jose. So yun yung talagang kampante ka na sa ginagawa mo. Pag nga, nung malaman ng mga kaibigan ko, bakit ka uuwi? Bakit ka magre-resign? Bakit ka magre-retire? Wala, uwi lang ako sa San Jose. Yun ang sagot ko. Anong gagawin mo doon? Ang bata mo pa. Ganyan. Magbo-volunteer ako kay Bishop Milo, magkakatikista ako. Ganun yung sagot ko. O kaya, magme-mayor ako. So, yun yung mga naiisip ko. Wala talaga akong plano. But the time came when I retired na October, na tamang-tama, pag uwi ko dito, first week ng retirement ko, nagkasakit yung father ko. So, na-hospital na siya for 21 days. Buti na lang, hindi na ako kailangan pumasok dahil naalagaan ko siya. And from that time on, na dito na nga ako, natulungan ko naman ang nanay ko sa pag-aalaga. Yun yung isang realization ko na, tama, for 23 years, nakatuon ako sa sarili ko, yung career growth ko, yung kaligayahan ko sa mga gimmick-gimmick, o makikip-friends, or sa parokya. Nag-set up ako ng sariling ng business, nag-join ako sa business na isang maliit na business. So, very active yung buhay ko. Pero pag ngayon naman, sabi ko nga, tama siguro na enough for myself. Balikan ko naman yung tatay at nanay ko para mapagsilbihan ko naman sila. And true enough, nagkasama kami fully ng tatay ko. 1.5 years ko siyang na pagsilbihan. Parang yung period na yun, noon lang kami nagkakilala ulit kasi nung umalis ako, ang trato niya sa akin, parang 16 years old pa rin na nung bumalik, kung gaano ka itrato nung umalis ka, ganun ulit. Samantalang, ang dami ko nung napuntahang lupalop, hindi niya alam kung ano yung nagagagawa ko. Pero pagbalik, parang you're still your daddy's little girl, ganun. So medyo may kaibahan na kami ng pananaw. But thank you na for 1.5 years nagkakilala kami bago siya mamatay. And I was so happy na kung ano yung natutunan ko na nagpalago sa akin sa pananampalataya, kahit papaano na-share ko sa tatay ko during his struggle na nagkakasakit siya. Until finally, nung sa deathbed niya, dalawa kaming nagdadasal. Sabi ko, tatay, sige, okay na kung nahihirapan ka na. Then, we'll let you go. Bahala na ako kay nanay at sa ate ko, sabi ko. And then, sa kaming dalawa, sabi ko, habang siya ay passing away, nagdadasal at tinatawag namin ng Panginoon. So I was so happy with that experience na kung hindi ako nag-retire siguro at pinili ko yung career na stable, hindi ko na ibalik yung aming father-daughter relationship na mag-enjoy kami sa isa't isa. Ganda, no? Ganda yun eh. Kasi yung napakahalaga na yung makita natin yung kahalagahan ng relasyon natin sa pamilya. Kasi kung minsan, hindi talaga natin na papagtuunan ng pansin yung paglago no, sa relasyon natin sa isa't isa. Bilang anak at tatay, bilang anak at nanay, gano'n yung bang... kaya napakahalaga yung bang maranasan, yung parang nakumpleto yung kaya nabuo, gano'n yung yes. Relasyon, gano'n. Personally, nakaka-inspire yung kwento ni Ate Ella na talagang kung paanong binuong muli ng Diyos yung relationship na yon. Na sinasabi mo nga nung una, hindi ganun ka. Bata ka pa rin ituring ng tatay mo. Pero
at tatanungin niya ako, saan ka pupunta? Sinong kasama mo? Pupunta lang ako magsisimba po ako. Dati nahihiya pa ako magsabi na magsisimba ako kasi kasisimba mo lang nung linggo, magsisimba ka ulit ngayon. Bakit ganon? So, yung mga style ng tatay, sino ba yung kasama mo? Anong oras ka ang tanda ko na tatay. Bakit tinatanong? Hanggang minsan merong tricycle. Hinatid ako naka-tricycle ako. Sino ba yung tricycle driver na yun? Sandali lang tatay ha. Tatanungin ko ano pangalan niya. So, yung parang dahil nga siguro yung lumaki na, matanda na rin ako, hindi na yung ikaw si anak, ikaw si tatay, yung ganon. Parang hindi siya sanay sa ganong turingan. Okay. So, yung isa pa na ikukwento ko, yun nga, dahil galing nga po ako sa gobyerno, nitong mga nakaraang araw, natatawa ako sa sarili ko kasi yung lahat nung nademanda dun, karamihan yung nakalista dun sa dyaryo na idinimanda tungkol sa Napoles case, kakilala kong karamihan. It's either naging boss ko o office mates ko sila. Dahil po nagtrabaho ako sa TRC ang tawag nila, pero Technology and Livelihood Resource Center yon dati. Doon ako nag-retire. And after some time, that was in 2005, noon yung period na audit period nagsisimula na yung mga project. So tama-tama, nakaalis ako sa TRC. Buti pala hindi ako option na mag-stay. At tinake up ko yung retirement na in-offer. But after kung ilang months lang, natanggap ako sa NABCOR. Sa NABCOR naman. I stayed there for 1 year as contractual na lang. Pero doon, parang akala ko marumi lang yung isip ko. So parang may napapansin na ako, naaamoy ako. Sabi ko. Kaya nung panahon na nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-leave, umalis ako at nung tinatawag akong bumalik, hindi rin ako bumalik. Sabi ko, parang merong something sabi ko gano'n. Kaya, nung pala, ayun nga, dahil yun ay 2007, 2008, 2009, nagsisimula pala yung mga scheme na yon na naglalagay yung congressman. And actually, may experience ako na akong gagawa ng project study, gagawa ng memorandum of agreement. Parang hindi yata dapat ganito ginagawa nito. So, ayun, hindi ako bumalik. And then, some of my staff before at TLRC are now working at NLDC. At yung presidente noon, si Mrs. Amata, may connection din kami kasi we work together dati nung nasa Pinatubo Commission. I'm also liaising at Mount Pinatubo Commission. At ngayon ako naman po ay nasa Department of Agriculture. Pero contract din lang ako doon. Kaya hindi naman ako kasama sa at saka nasa po ako. Wala ako sa finance or sa NGO. Nasa climate change program po ang aking linya ngayon. Kaya sabi ko, parang sa pinagdaanan kong ganun, tamang-tama lang yung mga panahon na dapat pala mag-move on. Mag-move on na ako. Kung nag-stay ka doon at parang hindi mo narinig na dapat ka nang umalis, baka napasama ako sa mga gumagawa ng magic. So dun sa mga experiences mo na yun, Ate Ella, nakita mo ba ang Diyos, yung kamay ng Diyos na gumagabay, na dinadala ka o inilalayo ka sa hindi magandang posibleng mangyari o kaya dinadala ka sa tamang landas? Sa pagbabalik tanaw ko, talagang yun ang aking realization. At that time, I didn't realize. Pero ngayon, talagang tama pala talaga yung ginawa. Tama pala yung naging pagsunod sa mga... Actually, these are opportunities occurring to me. Hindi ko hinahanap yung trabaho, hindi ko hinahanap na malipat ako o umalis ako. Pero dumadating yung mga opportunities na tama namang tinitake on ko as they come. And ngayon, tama pala dapat na ganun yung ginawa ko. Sa po among mahalaga rin po yung bang pag-desisyon na-discern natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Siguro po yung part din natin, ano yung dapat natin gawin, yung pagtanggap doon with much humility and acceptance nga doon sa kalooban ng Diyos sa atin. Yes, kailangan talaga yung
yung pag nadama mo at nakita mo yung may kasi minsan merong yung parang it's a conviction within. Parang merong conviction diyan. Yung bang nadama mo talagang ito yung gagawin mo, ganun yung bang minsan you're not even sure bakit kaya, how come? Pero pag if you jump into it and then later on you realize talagang palang yun pala yung kalooban ng Diyos para sa iyo, ganun yung bang. Siguro bigyan natin ng puwang itong nag-text sa atin para kasi sabi niya, isang concern niya, sabi niya, Bishop, hindi kaya kalooban ng Diyos ang pag-aasawa ko kasi hindi kami magkasundo sa mga gawain, pagdadasal at pagsisimba. Usually pag yung nag-asawa ng ganyan, no, yung bang o kaya naging naordinahan ng pare, wag na nating sabing hindi kalooban ng Diyos, ganun yung bang the fact that God led you into that kind of life, yung nakapag-asawa ka, ganun yung bang yung napakahalaga na yun nga yung bang kasi yung ang Diyos ang pati sa pag-aasawa siya din ang pumili sa inyong dalawa, yung bang para sa isa't isa, ganun yung bang kung minsan if they go back, siguro mahalaga balikan nila yung o balikan nila siguro yung naging karanasan nila, and then they will see the hand of God, yung bang leading them to one another, ganun yung bang pero na lang kung talaga siguro tignan nila kung baka napilitan lang sila, baka naman yung siguro titignan kasi mahalaga dito yung consent baka lang siya. Nung kinasal ba sila, ano ba, shotgun marriage ba yan, ganun yung bang baka tinutukan ka lang kaya kaya napilitan ka, ganun yung bang kasi yun nga mahalaga yung consent dyan, yung o kaya niloko ka ba niya, kasi yung dapat yung bang totoo yung kayo sa isa't isa, yung bang hindi ba isa sa mga yun nga yung bang para ma-annul yung marriage, yung deceit, no, yung bang pag pandaraya, yung pag nakikita may pandaraya, yung pwedeng ma-annul yung kasal ninyo ibig sabihin titignan na talagang hindi kalooban ng Diyos yung kasal ninyo, yung pag nakitang pinilit ka lang, yung ganun, wala talagang consent, o kaya underage, yung panluloko ng mga dokumento, yung panluloko ng mga dokumento, siguro tignan lahat yan, and then tignan yung istorya, yung kwento ng buhay nila. Was it the Lord who really led them to meet one another and then grow in love for one another? Ang nangyayari kasi naman pag sa buhay mag-asawa daw, merong several stages merong yung tinatawag nilang honeymoon stage, ganun yung na yung nakikita lang nila yung maganda sa isa't isa, yung hindi nila nakikita yung mali. Sinasabi na ng nanay, yung napinili mo naman, ganyan. Pero hindi nila nakikita kasi nga, yung nakafocus lang sa maganda. Ganun yung pero yung darating daw yung stage na, yun nga yung bang, ito yung disillusionment daw You are disillusioned kasi yung lahat ng nalalaman mo dito sa napangasawa, parang hindi totoo. Parang kabaligtaran lahat yung parang ngayon naman napo-focus naman yung attention mo dun sa negative naman. Ano yung bang yung lahat ng positive hindi mo naman nakikita ngayon, yung pero ito daw yung sitwasyon na kung kailan yung totoong pagmamahal ay tumutubo. Kasi yung dito na yung darating yung yung when you are truly loving, gano'n yung bang one another, gano'n yung bang yung mag-asawaan, kasi you will have to make a choice to love Him, gano'n yung bang kasi yung pagmamahal daw is a choice you'll have to make a choice, kasi yung bang dati para bang yun nga sumakay lang kayo dyan, you're not choosing really to love one another. If you make a choice, talagang pinili mong magmahal, yung it's a decision kasi you'll have to make a decision, ganun, yung gagawa ka talaga ng decision na mahalin mo siya, ganun, sa kabila ng kanyang kamalian, kakulangan, ganyan. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat. Ganun. So siguro mahalaga lang na makita natin yung katotohanan na yung sinasabi ng mga matatanda nun na
yung pag-aasawa, hindi parang kanin na Mainit na kanin. pag sinubo tapos napaso, iluluwa. Ganun. Ma-share ko lang, Bishop, kanina yung nag-attend ako sa Alliance na seminar, Alliance of Two Hearts, nang sinabi ni Father Steven, na kapag ang Panginoon ay wala sa inyong pamilya, ang papasok ay devil. So, if yung center ng buhay siguro ng mag-asawa ay nawawala na ang Panginoon, na-occupy ka na sa trabaho, sa pag-aalaga ng anak, then there comes that temptation. So, siguro mainam talaga na laging tinitingnan kung nasa center pa ba ng buhay niyo ang Panginoon. Yeah. Mahalaga yan, yung talagang gawing sentro ng buhay ng pamilya ang Panginoon. Kaya yung panahon ng pagdadasal, dapat nagkakaroon din yung pamilya. Ganun yung kasi kung minsan walang panahon na magkita-kita yung mga miyembro ng pamilya. At hindi rin nila na ipapahayag yung pagmamahal nila sa isa't isa. Yung napakahalaga, no? Na talagang yung kahit na sa pamilya, yung maging expressive din tayo sa pagmamahal natin sa isa't isa. Meron akong kakilalang yung naging superintendent sa Pampanga, pero taga Pangasinan siya. So usually daw 1 week siya sa Pampanga. Yung weekend, yes, umuwi siya. Ganun yung minsan yung 2 weeks, ganun yung pero ang ginagawa niya every day. Noon, hindi pa uso yung text noon eh. Everyday, gumagawa siya ng love letter. Ganun yung yung for the wife. Ganun yung tapos, at the end of the week, uwi siya, dala-dala niya lahat ng love letters na ito sa misis niya. Kaya yung pagmamahalan daw nila, it was growing. Even if there is yung mga separation daw, may distance. It does not make the heart forget. Yeah. But it makes love grow fonder. That's with right. the distance, even with the distance. That's right. Tama. So thank you po. Ang nakikita ko rin dito po, Bishop, tsaka Ate Ella, yung bang sinasabi napakahalaga sa family pa rin, yung keeping Jesus in the midst, no? Yung nag-uusap-usap pa yung family, no? Nakakalungkot kapag hindi na nga nag-usap, yun nga, so unti-unti nang nawawasak, no, pala, nasisira yung family, no? Kaya mahalaga, yung pag ganito, tulad ng iniraise na concern ng ating texter na paano nga hindi sila magkasundo. Siguro mahalaga mag-usap din nga po sila, no? At pag-usapan ano problema, no? Paano mareresolbahan yung problema na 'yan. Kulang po tayo sa oras. Yung isang texter po natin nagsabi yung concern niya lang, I think nasagot niyo po. Yung nagbibigay ba ang Diyos ng maraming options sa buhay? At pwede bang yung lahat ng options na 'yon ay kalooban pa rin ng Diyos, no? Hindi lang iisa, sabi niya. Sabi natin diyan yung nagbibigay ng option sa atin na yung mundo, no? Yung pero among the options, alin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng mga ito. So thank you po at kulang na tayo sa oras. Sa pagbabalik po natin, magkakaroon tayo ng maikling paglalagom tungkol sa napag-usapan natin. So wag pa rin po kayong aalis at ilang palalam muna po sa ating himpilan sa himpilan ng Radyo Maria, Bring Christ into Your Home, at sa ilang saglit po ay magbabalik din kaagad ang ating programang In Manos Tuwas. Last segment. Ako po si Father Bong Romano at ako po'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy po na makinig sa Radyo Maria. Sa inspirasyon at panalangin ng ating Inang Maria, marami po tayong makukuhang biyaya para sa ating kalusugang pangkaluluwa. Diyos ti Agnina, kada kayo ang amin apo. This is Father Rani Aquino. I am the Dean of the Graduate School of Law of San Beda College, Vice President for Academic Affairs ng Cagayan State University. Pari ako ng Archdiocese of Tuguegarao. Matagal na ako nakikinig sa Radyo Maria and I'm very happy to endorse it. And in fact, I'm very happy that there is an apostolate of this kind. And I do not only pray that Radyo Maria may continue its apostolate, I also ask my fellow Cagayanos to listen to Radyo Maria, to grow from it spiritually, and to interact with its wonderful staff and people. Thank you.
Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Si Bishop Bobet Malyari po. At Ate Ella Baltasar po muli. At tayo po ay darako na sa huling bahagi ng ating programa. Napakabilis po ng ating oras at dami pa nating pwedeng pag-usapan, pagkwentuhan tungkol sa topic natin, tungkol pa rin po sa kalooban ng Diyos at doon nga sa pagninilay, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At tutulungan po tayo ni Bishop ulit para bigyan ng paglalagom yung ating napag-usapan sa loob ng halos 1 oras na kwentuhan. Talagang ang dami po ang dapat pag-usapan talaga pag kalooban ng Diyos ang pinag-uusapan. Yung kagaya po ng napag-usapan natin, yung tinignan natin kung paano malalaman yung kalooban ng Diyos sa atin. Yung bang sa bawat sandali ng buhay natin, sa bawat araw ng buhay natin, gano'n yung bang sabi natin, yung napakahalaga ng tulong ng mga superiors natin, yung nanay at tatay, yung boss natin, yung bang sana napakahalaga na matignan natin na meron silang tinatawag po nating grace of office, no? Yung bang pag binigyan po ng office ang isang tao o ng isang sabi leadership role yung isang tao, binibigyan po ng biyaya din ng Panginoon yan at nakakatulong po sila sa atin para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, no? Sa pang-araw-araw, sa bawat sandali na ginagawa natin. And then sabi din natin na mahalaga yung dasal. Kinukwento kanina ni Ate Ella na yung bang yun nga yung bang kumisan yung salita lang na trust me, gano'n yung bang habang nananahimik ka, yung bang habang nag-struggle ka kung magagawa mo nga yung dapat mong gawin. And then yun nga yung bang yung Diyos bibigyan ka ng yung sign talaga na you can make it, gano'n yung bang magagawa mo ito. At gano'n din yung salita ng Diyos, mahalagang bagay para sa atin. Kaya napakalaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos. Na yung bang nakakatulong yan para mahubog tayo at mas maging sensitive tayo dun sa gustong ipagawa sa atin ng Diyos sa ating buhay. At ganoon din yung little voice within, yung mga maliit na boses, yung voice of conscience. Sabi natin, ito yung boses ni Jesus, boses ng banal na Espiritu na nag-guide sa atin. Tapos yung kahalagahan merong yung presensya ni Jesus sa gitna ng 2 o 3, no, sa isang komunidad para mas matindi yung boses ng Diyos. Tapos pinag-usapan din natin yung karanasan ni Ate Ella, no, yung bang yung una yung kanyang status, yung bang tapos yung kanyang karanasan, yung kung paanong yun nga yung bang bigla na lang yung pumasok sa isip niya yung pag-retire, gano'n yung bang and whereas before ayaw muna niya, tapos bigla na lang pumasok yun, and then without her knowing it, talagang gusto pala ng Diyos na talagang mag-retire na siya kasi it was like a preparation para sa gano'n yung maalagaan pa niya yung tatay niya at ma-develop pa yung relationship nila lalo as father and daughter, no, yung bang at ganoon din yung karanasan niya na pag-retire at pag-alis sa isang trabaho na yun nga yung bang naging daan din para sa ganoon yung maligtas siya sa posibleng peligro, ganoon yung bang ma-implicate sa mga iba't ibang mga kaso, no, yung bang tapos yung pinakinggan din natin yung binasa natin uli yung isang texter natin na yung bang kalooban ba ng Diyos na yung kanyang pag-aasawa kasi palagi silang hindi magkasundo, ganun yung bang sabi natin posibleng hindi kalooban, posibleng kalooban din, ganun yung bang kaya pero sila yung makakaalam nun, haharap sila sa Diyos kung talagang kailangang maanal, merong mga pwedeng makitang mga signs, no, yung mga tanda na
na hindi talaga kalooban ng Diyos na pwedeng yanal yung kanilang kasal, yung walang consent, napilitan lang, shotgun marriage, ganun yung bang, kaya there was deceit, panloloko, no, sa isa't isa, ganun yung bang, from the start, no, ng kanilang kasal, ganun yung bang, at madami pang iba, ganun. Pero yung mahalaga din, makita nila na yung talagang pag-aasawa, hindi naman talagang bed of roses yan, sabi nga niya, yung bang, mahirap talaga yung mag-asawa, no, yung bang, and it's important na yun nga, yung bang everyday you make a choice to love one another, ganun, yung bang, yung talagang you make a choice to build a good family, ganun, yung, at saka dapat magkasundo silang dalawa talaga, yung bang, what kind of family that they want to build, ganun, yung bang, so far, yan lang ata yung napag-usapan natin. Salamat po, Bishop, sa pagbibigay ng summary, paglalagaw ng ating napag-usapan. So ngayon po ay tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na ikaw ay mapagpala, maawain at mapagmahal. Salamat po sa pagkakataong kami ay iyong tinipon sa sandaling ito para muli ay pag-usapan ng iyong kalooban para sa amin. Sana po'y patuloy mong ipadala ang iyong Espiritu Santo upang gumabay sa amin sa lahat ng mga desisyon na ginagawa namin sa buhay. Gabayan mo po kami sa bawat paghakbang namin sa landas ng buhay. Sana po kami makarating sa tunay na kalooban, tunay mong kalooban para sa amin. Panginoon, hinihiling po namin na gabayan mo at isugo mo ang iyong Espiritu, ipadala mo ang iyong biyaya, lalong-lalo na po sa mga tao na naguguluhan, nagtatanong, at hindi makita ang liwanag sa kanilang landas na dinaraanan. Sana po ay ipadala mo ang iyong liwanag na gagabay sa kanila, na maghahatid sa kanila tungkol sa iyong tunay na kalooban para sa kanila. Panginoon, basbasan mo rin ang mga taong nagiging daan, nagiging instrumento upang maging gabay ng mga taong ito na nagtatanong at naghahanap. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin. Sana po huwag mo kaming pababayaan, lagi mo kaming tutulungan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. So bago po natin tanggapin ang pagbabasbas ng ating mahal na obispo, nais po muna naming magpaalam. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programang In Manus Tuas. Salamat din sa pagpapaunlak ni Ate Ella sa ating paanyaya na maging panauhin ngayong oras na ito sa ating programa. So ito pong muli si Brother Richard Lagos, ang inyo pong nakaisa na kasama sa halos isang oras na talakayan at kwentuhan tungkol sa buhay espiritual. Po, ulit si Ate Ella na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makaisa si Brother Richard at ang ating mahal na obispo sa programang ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Bishop Bobet Malyari po ng Diocese of San Jose. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.